citizen. Bilang pangwakas na gusto ko ipaabot sa inyo na at this early, ino-organize na namin yung tinatawag naming BHW movement. No? Hopefully, maging membro kayo dito ng movement na to. BHW, madaling tandaan. Ang ibig sabihin, Beautiful Heart Workers Movement. So, isang kilusan to ng mga taong na-involve sa kalusugan, no? Na-involve sa wellness, no? At naniniwala na ang kalusugan ang siyang kayamanan, no, ng ating bayan, no? Kasi I cannot imagine na tayo unlad bilang isang bansa kung ang mga tao ay puro may sakit. So ipupush natin yung tinatawag naming Beautiful Heart Workers Movement, isang kilusan na sumusuporta sa sinasabing health is wealth. Health is wealth, no? So, unang-una, kayo na yon, di ba? Kayo na mismo yon. Ilan yung serve? Parehas ni Esther, na nakaserve niya sa... At siguro sa darating na 2010, pag pwede natin itong magpresenta as a political sectoral party list, no? Na maging ang ating binibigyan ng tuon dito yung mga ordinaryong grassroots healthcare workers. Kayo mga women's, di ba kayo yung nilalapitan kung mayroong nilalagnat, mayroong pinukumbulsyon, mayroong nasusugatan. At napakalaking problema, no? Unang-una, kukunti lang ang nakukuha ninyong suporta sa barangay level. Swerte yung iba, recognize sila ng barangay captain, nabibigyan sila ng honorarium, no, as barangay health workers. Pero karamihan talaga ng mga sinasabi nating unsung heroes of the barangay healthcare, walang honorarium, no? Purely volunteer. Ngayon, kung meron tayong sectoral representative sa Kongreso, no, baka makakuha tayo ng pondo para, katulad dito, yung pangangailangan din yung blood pressure aparato. Wala, no? Wala kayong first aid room dito. Pero nasimulan na natin with this basic medicine, no, na parang gagawa tayo dito later on na parang Purok Health Station. No? Matagal na nating pinupush na itong inyong lugar should be considered as a purok. Ewan ko na kung nangyari na ito na naging purok na. I-try pa na leadership. Na pag naging purok to, then the next step is to come up with a Purok Health Station. And then ang aming plano ultimately is we will have a project called Adopt a Purok Health Station. No? In other words, yung ating mga healthcare professionals sa abroad, mga doktor, mga nurses, mga PT, na it only takes $100, no, to run a Purok Health Station. Magkano ang $100? Kuan lang yan, 4,000. Oh, 4,000, di ba? Pero kung meron kayong ganyang health station, Purok Health Station, sa isang professional na doktor, nurse o PT sa abroad, mag-adapt lang siya ng isang Purok Health Station, siya mag-support, no? 4,000 pesos a month lang para to make sure na meron diyang pang first aid sa Purok Health Station. Kung may masugatan, meron man lang panlagay na gasa dyan, no? May alcohol man dyan, or, you know, betadine, no? So, yan ang i-appeal natin later on sa ating mga healthcare professionals na naghahanap ng magandang income abroad, no? Hindi man natin maiwasan na o mapigilan yung pag-alis ng mga healthcare professionals sa Pilipinas. Ng mga doktor, nag-aaral ng nursing, nagiging nurse sa abroad, yung mga nurses, umaalis. Pagdating sa barangay, walang naiiwan na healthcare professional, no? Naiiwan mga barangay health worker o mga volunteer as healthcare worker sa barangay. Ngayon, i-a-appeal natin later sa kanila yan na nakapag-set up na kami ng mga Purok Health Station na kung pwede kayong magbigay, no, mag-pledge ng at least $100 a month. $100 a month to continuously support the needs of the Purok Health Station. Alam naman natin ang Purok is smaller than the barangay, di ba? A group of Purok becomes one barangay, di ba?